So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, hanggang ngayon po, nasa hot seat pa rin itong ating napakahusay at napakagaling na Senate President na si Chis Escudero. Kasi po, siya po yung tinuturong may salarin ng 2025 na maanumalyang insertion budget. So, bakit maanumalya? Alam naman po natin no, na base po sa konstitusyon po natin, dapat ang pinakamataas na budget every fiscal year sa DepEd. Ang ginawa dito ni Chis sa insertion, mas mataas po yung DPWH. Yun naman pala, hahatiin pala nila, kukurakutin pala. Tapos walang subsidy sa PhilHealth, and then binawasan din po yung budget sa DepEd. So ngayon, ang may sabi nito, si Congressman Ronaldo Puno. So sabi niya dito, sino ba talagang nagtanggal ng budget sa PhilHealth at DepEd? Okay. House Deputy Speaker Ronaldo Puno denied that the lower house removed PhilHealth subsidy and cut the DepEd budget in 2025, saying the changes appeared only in the final GAA after the measure reached the Senate and called for a probe into who made the alternations. So ngayon, ang ibig sabihin po ni Congressman Ronaldo Puno dito, nung ginawa po yung budget sa House, meron po talagang allocated na pera para po sa PhilHealth. At saka mas mataas talaga yung budget sa DepEd. Pero pagpasok nga po sa Senate, doon na po binago. Alam niyo, nakakatawa kasi dito mga kababayan, yung bintang nila kay Speaker Martin Romualdez, hindi pala totoo. Nasa Senate pala yung problema. Ngayon lumalabas na po yung katotohanan talaga, Kung actually, kung meron ka nalaman dito si Speaker Martin Romualdez at nakura ko siya dito, babatikusin natin. Okay, ang tanong ngayon natin dito, hanggang ngayon po, wala pa rin pong sinasagot si Chis. Ang sinasabi lang Chis, kailangang managot, kailangang imbestigahan, pero wala pa rin siyang sagot. Dapat kasi sumagot ka na kasi ikaw yung tinuturo. Actually, may mga video tayo dito, so panoorin natin to, Ito, galing itong press con. Sige, panoorin natin to. Naaalala ng tao. Ang House, ito ang hindi naaalala ng tao. Ang House gumawa ng panukalang budget. Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yon, kung titignan ninyo, andyan lang naman, public document, pwede nyo kunin sa secretariat. Hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact sa version ng House. Hindi nabawasan yung Department of Education budget. Intact. In fact, mataas. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Tignan niyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, natanggal yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works budget. Ngayon, gusto namin malaman, sinong nagpalit nun? Paano nangyari yun? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? Kasi alam ko, hindi dito sa House of Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yun. Sino yung bumawas sa Department of Education budget sa DepEd? Kasi pag alis dito sa House nun, kompleto pa yon, mataas pa yon. Kami yung nagbawas ng DPWH budget, sino ang nagdagdag ngayon yan? Alam ko, hindi nadagdag yan dito dahil pagdating dun sa Senado, bawas yun. Bukod dun, aalamin na rin natin siguro, ito na rin na kaya gusto namin tumulong din sa ating Pangulo, na talagang sinisiyasat niya ng mabuti ito. At gusto rin natin lahat malaman ito. Sino ba ang nakinabang dito sa pagpalit lahat nito? Sino ang nakinabang sa pagdagdag ng DPWH budget? Ang pagdagdag ng DPWH budget ay nanggaling sa pagbawas ng DepEd at yung pagtanggal ng trust fund. Okay? Napunta sa DPWH budget, sa madaling sabi, may nakinabang doon. Totoo ba yung sinasabi ni Senator Soto na napunta lahat yan sa Senado at sa liderato ng Senado? Gusto rin namin malaman. Kasi ang House ang sinisisi. Hindi ko malaman bakit. Correct nga mga kababayan. Actually, naalala ko nung 2024 budget, nung si Mig Zubiri pa yung Senate President noon, wala namang ganyang issue.
Pati noong 2023 budget, di ba? Si Mig Zubiri na rin po yung yung Senate President noon. Wala rin ganyang issue. Nangyari lang po talaga ito nung si Cheese na po yung naging Senate President. O, di ba? So, bintang kayo ng bintang sa House, no, bintang kayo ng bintang kay Martin, yun naman pala, yung problema pala na sa Senate. And actually, mga babayan, no, dito po, no, nagpangalan pa nga po ng ibang mga personalities, itong si Ronaldo Puno, sa interview niya sa DCMM. So, panoorin natin to, Silang dalawa lang nag-usap? Ako, wala pa ako sa Congressman Alvin, pero ang balita ko, parang si Senator Cheese at si Senator Grace po, ang mga miyembro ng BICAM committee, yung small committee. Tapos yung May sa congressman doon. Siyempre may congressman yung small committee. Hindi, si Saldico at saka si Speaker. Pero ang alam ko, si Speaker hindi sumali sa mga diskusyon. Okay, si Congressman ko lang. Tapos, doon sa panig naman ng Senado, si Senate President Cheese at saka I think yung head ng finance doon na si Senator Grace Poe. So ngayon ang binabanggit na pangalan ngayon ni Congressman Puno, si Saldico, na tinanggal na po. Tandaan nyo, sinibak na po yun. No, congressman pa rin po siya pero wala na po siya sa Appropriation Committee or sa Budget ko, sa Finance Committee, wala na po si Saldico. Oo. So sabi nga daw po nag-resign sa committee, pero ang totoo talaga tinanggal po yun. Tapos ngayon, si Grace po, nawala na, tapos na yung term, tsaka si Escudero. Di ba? Galing na. Oh. So sabi niya naman daw si Martin Romualdez, hindi naman daw po kasama doon. So, ewan ko, dapat siguro ipaliwanag. Yun mas importante sa akin yun. Di ba na itong kung sino nag-contribute nag-contribute sa kampanya ni sino. Oh. Wala yun eh. Tsaka kung ako si Senator Cheese, huwag niya na pansinin yan. Paninira nga pala huwag na lang pansinin dahil hindi yan ang importante ngayon. Opo. Importante ngayon, ano nangyari dito sa 2025 budget? Pero Paano dagdagan yun? Sabi natin mga kababayan actually kung insertion lang naman yung pag-uusapan, sa akin wala namang problema yun. Okay lang po yung may insertion. Pero ang tanong kasi natin dito, may insertion na nga, tapos doon pa nanggaling yung korupsyon. Okay lang may insertion kung nagamit po talaga ng maayos. Yun nga lang po, sabi po ni Presidente Bongbong Marcos, 60% po ng flood control. Kinurakot. 60%. Kaya nga inimbestigahan ito eh. At ngayon po, tumutulong ngayon yung House para nga po imbestigahan to mga tao po na to. At sa Senado nga po, nandiyan po si Tito Soto, si Ping Lacson, Tsaka si Risa, malamang, di ba, kasama rin dyan. O tandaan natin si Ping Lacson, hindi kumukuha ng pork barrel yan. Kaya malinis yung kamay niyan. So, isipin nyo yun, Tingnan nyo, Walang yaka talaga, Cheese, Tarantado ka talaga, DPWH, saan napunta yun at sinong nakinabang? Tama, sige po. Siguro kung katalang gusto niyang resolvein itong sitwasyon na to, ang advice ko lang kay Senator Cheese, di yun ang tutukan niya rin. Opo. Sino ko talaga nagpalit nito? At kung sinasabi niyang meron siyang alam na yun ang may kasalanan, halimbawa yung House, sabihin niya para dito sa amin diskusyon dito sa Kamara tungkol dito sa budget, malaman namin lahat ng congressman at taga mo na, mag-ingat kasi sinasabi ng ganyan dahil yan ang gumawa ng mali do sa nakaraang budget. Kung meron siyang mabibigay na balita sa amin dyan, ay pasasalamatan namin siya. Pero kung bago tayo umusad sa amyenda, sa konstitusyon, ay gusto ko i-settle once and for all. You are also a political strategist once in your life, di ba? Naniniwala ka ba dun sa sinasabi niya na demolition job ito dahil gusto nila wala na ako dito pag may naisang pang impeachment by February 2026? Naniniwala ka ba doon o palusot lang? Ewan ko, lahat ng politiko may kalaban, lahat ng politiko may susubok manira. Okay na po yan. So ngayon mga kababayan, alam naman po natin kung anong issue dito. Nagpasok ng insertion, tapos pinaghatian po nila. So yung 142 billion po na yan, ito tinangyari dito eh. Alam naman po natin, Okay. Ito yun eh. So, yan. So alam naman po natin na ito po yung isa sa mga what you call this na kontrobersiya na kinaharap ko ni Cheese. Yung isa sa mga nagpondo sa kanya ng eleksyon
nakakuha po ng 5.16 billion sa flood control. Taga Sorsogon din po ito. At bukod dito mga kababayan, no, nakakuha rin po ng 9 billion yung Sorsogon sa flood control. No? So doon na po nila nakuha yun. Doon po sa insertion. At bukod dito mga kababayan, ito pa yung malupit, no? Itong si Bula ang Propeta, no? So, bumahaan ng grasya, Bulacan, Joel Villanuevas, Balwick, gets 12 billion insertion from Chis Escudero. Ito yun eh. Insertion, no? Sabi ng balita, oh, ng politiko. Oh, pinagkatian po nila yung insertion. At ang malupit dito mga kababayan, no? Meron pong conflict ngayon dito nga po sa governor ng Bulacan tsaka sa senador na to na si Joel Villanueva. Kasi nga po, sabi po ni Daniel Fernando, no? Oh, sabi dito, no? Actually, nagulat ako sa dami ng allocate na flood control project sa lalawigan ng Bulacan. So, wala po siyang alam na may flood control pala sa Bulacan na ganyang kalaki. Governor na po ito ng Bulacan. Oh. So, ano bang pinapoint natin dito mga ka-streetwise, no? So, ang sinasabi natin dito, pag si Chis po tinatanong na tungkol nga dito sa insertion, ang sinasabi niya, kailangan may managot, kailangan may imbestigahan. Pero, tapos sabi niya pa, meron akong alam na totoong nakinabang dyan sa flood control na yan. Ba't di mo pangalanan? Tapos sinasabi niya na kailangan may managot, yun naman pala, siya naman pala yun. At saka itong mga bobong mga dides, no, kayong mga buwaka ng ina kayo, no? Tangan to, kinasuhan niyo pa si Martin Romualdez doon sa insertion. Yun naman pala, nagkamali kayo ng kinasuhan, dapat pala si Chis. O ngayon, binasura yung kaso ninyo. Bakit, ang tanong dito, bakit hindi kayo mag-file ulit ng kaso at ang ituro nyo namang may salarin, si Chis? Kasi siya naman pala yung gumawa ng insertion. O sabi ni Rolando Puno yun. O diba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa pasabog nga po ni Congressman Ronaldo Puno, na kayo ba, naniniwala ba kayo na itong insertion nga po ng pondo na nangyari, may kagagawa si Chis. Pati pa pala si Grace po, no? Kasama pala si Grace po dito, no? Sipin nyo yan, no? No? Nag-insert ng pondo sa DPWH para paghatian pala nila. Tandaan po natin, no? Yan po yung parte ng mga inutang natin every year. Magkano yung budget deficit natin last year? Medyo malaki din ata, no? Oh. Kadismaya to. So yun nga ang streetwise. So kayo po, no? Ano nga po masabi nyo nga po dito? So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise. So kita na lang ulit tayo sa susunod na insertion. So thank you, salamat and babush.